Hi! Welcome to day 8 of our free UPCAT review. And as you can see, nandito tayo ngayon sa mathematics portion. As you already know, ginawa ko tong free review na to para magkaroon ka ng cow. Para magkaroon ka ng fighting chance para mapasa mo ang UPCAT through cramming. Okay, magsimula na tayo. So, nandito tayo ngayon sa functions and the Cartesian coordinate system. I-discuss ko lang siya in a very, very simple manner, okay? So, i-define muna natin kung ano ba ang relation at ang function. Ang relation, guys, is any set of ordered pairs connecting an input to an output. Ibig sabihin, kahit ano yan. Kahit, halimbawa, wapya, kahit anong ganito, 1, 2, 1, 1, 2, 3, ayan, pwedeng-pwede to sa relation. Kahit ano, kahit sino kapartner niya, kung mag-isipin yung malandi kapag relation. Pero kapag function, loyal. Sinasabi dito na function is a special kind of relation. A function is a special kind of relation. Ibig sabihin, relation ibig sabihin, ang function ay isang uri ng relation. Ang relation lang na sinasabi is kapag magka-partner. Pero malandi. Ang function naman, loyal. Every input is assigned to exactly one output. Ibig sabihin na pwede lang 1, 2, 3, 4. Ganyan. Hindi pwedeng maging 1, 4 kasi mare-repeat. Eh, loyal nga si 1, di ba? O, tsaka si 4. Hindi sila pwedeng mag-partner up. Ganun yung pinagkaiba ng function at relation. Natetest to using the vertical line test. You don't need to know that since it's not useful for UPCAT naman. Tapos guys, kapag may makita kayong ganito, pag may makita kayong ganito, basahin nyo lang yan as f of x. F of x. Ang pinaka-definition talaga niya is the output of function f given input x. Ibig sabihin guys, output to ay input. Pero basa-basahin nyo na lang siya as f of x. And output and input sila. Simply another name for y yun. Kaya guys, kapag nakakita kayo ng f of x, mga ganyan, same lang sila sa y. Same lang yon. Wala silang pinagkaiba, same properties lang din. So, ayun, evaluating a function means substituting a specific value in for x and simplifying. Now, siguro na-encounter nyo na to syempre sa GenMath nyo, di ba? Para lang mag-evaluate ng function, kailangan mo lang i-substitute lahat ng x into the number, into x. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano. So, meron tayong three types of functions na laging nagpapakita, namely linear, quadratic, and absolute functions. Okay, ano ba pinagkaiba nila? Ang linear functions is ito, y equals mx plus b or f of x equals mx plus b. Mamaya i-discuss din natin yan. Pero I'm sure naman na familiar kayo dito as the slope-intercept form, di ba? Tapos, quadratic functions, as we have discussed earlier, ang quadratic functions is ang highest variable niya is 2. Yan ang quadratic functions. Tapos, meron ding absolute value function na sinasabi, which is ganito itsura niya. Okay. So, again, yun yung mga kailangan nyo matandaan. And ang analogy dyan, guys, kung ano bang pinagkaiba ng function at relation, mag-isip kayo ng vending machine. Halimbawa, kaso wala namang vending machine kasi sa Pilipinas eh, no? Halimbawa, keyboard na lang, keyboard. Di ba kapag pindutin yung K, ang lalabas talaga sa screen, K. Pero, ibig sabihin nun, function yun kasi isang input mo, lalabas yung isang output lang na yon. Function yun pag ganun. Pero magiging described na as relation, hindi na function. Mali yung term na relation eh, kasi a function is still a kind of relation. Pero sabihin natin hindi na function kapag, halimbawa, pinutin mo, letter J, tas ang nag-appear, letter L, hindi na function yon kasi nag-iba na yung output niya. Hindi siya pwede maging ganun. Okay. So, ayun yung pinagkaiba talaga between relation and function. Siguro easy to understand lang naman yan. And ito, meron tayong worked example dito. If f of x equals 2x squared minus 3x plus 1, siguro napansin nyo, no? This is a kind of quadratic equation. Evaluate f of 2, sabi.
O, tinuro ko sa inyo, di ba, kung paano mag-evaluate. Ngayon, ganito lang yan para mag-evaluate. Tuturo ko. F2, sabi, ito, evaluate kung yung x may 2. Ang mangyayari lang is ganito, guys. So, 2 minus 3. Yan, papalitan mo lang lahat ng x into the number. Tapos, di ba, ibig sabihin na to, multiplication. Kapag ganyan. Okay, i-erase mo muna to. Di ba, sabi ko sa inyo, PEMDAS. Pinag-aralan natin yon day 1 pa lang, di ba? PEMDAS. O, so, magiging 2 times 4 minus, this is clearly 6, right? Plus 1. So, PEMDAS. PEMDAS ulit. That will be 8 minus 6 plus 1. 8 minus 6 plus 1. So, magiging 2 plus 1. So, magiging 2 plus 1 is equal to 3. So, ang sagot dyan is 3. O, di ba? Madali lang, guys. Madali lang yan. Basta mag-aral lang kayo. Ngayon, ang didiscuss naman natin is the Cartesian coordinate system. Sabi dito, the Cartesian plane is formed by two perpendicular number lines. Alam niyo ba yung Cartesian plane? Ayun yung ganito. Ayun yung ganyan. Yung merong graph, yung pinaglalagyan ng graphs, yung may ganyan. Ang tawag kasi dyan, Cartesian plane. Yan. Tapos, ayun o. Ang horizontal line na to, guys. Ang horizontal kasi, pahalang, pa ganyan. Vertical, pa ganyan. Okay? Itong horizontal na to, horizontal, ang tawag dyan is yung x-axis. Diba? Sobrang basic ng tinuturo natin. Kasi ang goal nga natin is i-build ang fundamentals mo. Kasi yun yung necessary sa UPCAT. Hindi mo na kailangan malaman yung mga complicated parts. Legit lang. Tapos, naman tayo sa vertical axis. Ang tawag dyan is the y-axis. Okay, so, ayun, napakilala ko na sa inyo yung Cartesian plane. So, tingnan naman natin kung ano yung mga properties ng Cartesian plane. Ang Cartesian plane, guys, meron niyang 4 quadrants. Ika ha? Meron niyang 4 quadrants. Bale, ito, positive to. Isipin niyo na, wait. Kapag kasi makakita nga pala kayo ng ganyan, halimbawa, may number dyan, ganyan. Ang ibig sabihin nun, guys, this is the x value and this is the y value. Okay? So, ibig sabihin, itong 1 na to is, ito yan, 1. Tapos, ito, halimbawa, positive yung parehas. Ito yan, dito. Ay, tama, dyan. So, ito yung point na yan. Ganun ang ibig sabihin nun, guys. Ganun ang ibig sabihin kapag makita kayo ng parenthesis na ganyan. In case na hindi nyo pa rin alam. Okay, so, kaya nga makikita nyo, laging ganyan. Basta XY, ganyan. So, ibig sabihin nun, ito guys, positive, positive. Kasi, tinan mo, kung ano to kumbaga, isipin nyo na lang religion. Kapag nasa kanan ka, positive ka. Kapag nasa taas ka, positive ka. Kasi saan ba ang taas, di ba? Ano yan, paraiso. Tapos ang kanan, di ba? Kanan ng mabuti mong kamay. Basta pag mabuti, positive yon. Pero kapag negative, masama kasi left, tsaka down, di ba? Tama ba? Tapos, so, ang mangyayari dito, ang tinatawag dito is first quadrant. Ay, gagi, bakit? First quadrant. Ito yung second quadrant mo, ito yung third quadrant, and ito yung fourth quadrant. Okay? So, ang properties naman ng second quadrant mo, since nasa nasa kaliwa siya, ibig sabihin, negative yung x. 'Di ba? Negative, like nandito siya. Nandito siya sa side na to ng number line. Ibig sabihin, negative yung x, pero nasa taas pa rin siya, so positive siya. Ito naman, parehas sila nasa kaliwa at nasa baba. Ibig sabihin nun, this is negative, negative. Tapos, ito naman is, nasa kanan siya, ibig sabihin, mabuti, ibig sabihin, positive yung x, pero nasa baba siya. So, negative yung y. Ganyan na ang properties ng Cartesian plane natin. Sana nagigets nyo, no? Sana may nanonood pa rin to. Comment nga kayo kung pinapanood nyo pa rin tong video na to. Kasi pag walang nanonood, di na ako mag-upload. Tatampo ako. Okay, so, ito naman tayo, yung slope naman na tinatawag. Siguro, nako-confuse din kayo doon. Ano ba talaga tong slope na to? Ano ba talaga yan? Kasi ako personally,
Nalito pa rin ako dyan kahit grade 11 na ako kasi hindi talaga ako nag-aaral ng math dati. So ngayon, aralin natin, ano ba talaga to? Sinasabi dito is, the slope of a line describes its steepness and direction, calculated between 2 points as, ito a very important equation, m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, or rise over run. Bakit siya rise over run? Kasi rise, ano ba ibig sabihin ng rise? Hindi yung bigas ha. Rise, ibig sabihin nataas. Rise, di ba? Rise. So, bakit nataas? Kasi guys, di ba, ang y, mataas siya, di ba? So, nataas. Overrun. Overrun. Bakit run ng x? Kasi, di ba, ang x ay horizontal. Pag pumupunta ka dyan, natakbo ka. So, ayun, kaya rise over run. Yun ang tandaan nyo kapag sa, sa slopes. So, again, it is m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Ang m, guys, slope to. Ang m, slope yan. Slope. Yan. Tapos meron ding tinatawag na slope-intercept form, which is y equals mx plus b. Ayun yung pinakita ko sa inyo kanina. Yun yung linear form ng function, which packages both the slope m and the y-intercept b, where the line crosses the y-axis. Sabi? Pa- Packages both the slope m and the y-intercept p, where the line, ang y-intercept guys is yung kung saan yung linya nakakross niya yung y-axis. Gets? Into a single equation. Two lines are parallel. Okay, alam niyo ba ibig sabihin ng parallel? Ang parallel is hindi nagkakadikit. Um, Parallel example. Hmm. For example, ito na lang daliri ko. Kapag ganyan, kapag halimbawa, hindi sila mag-meet, kasi lagi lang silang paganyan, hindi sila mag-meet, ibig sabihin, like, ayan o, magpaganyan, di ba hindi sila mag-meet? Ayun ang ibig sabihin ng parallel. Like, pantay sila, pero hindi sila mag-meet. Gets mo ba? Ayun ang ibig sabihin ng parallel. Ang perpendicular naman is nakaganyan. Ganyan ang perpendicular. Kaya ganyan. Kaya nga sinasabing perpendicular ang Cartesian plane. Nakaganyan siya. Ganun ang ibig sabihin ng perpendicular. Sa parallel, hindi nagmi-meet. Perpendicular, nakaganyan. Yan ang ibig sabihin nun. Oh, sabi dito, two lines are parallel if they share the exact same slope, and perpendicular if their slopes are negative reciprocals of each other. So, ano sabi? Two lines are parallel if they share the exact same slope. Ibig sabihin ng slope, guys, di ba, dinefine ko kanina, ang slope is yung steepness. Ano ba ibig sabihin ng steepness? Yung, ang Tagalog ng steep? Kalimutan ko eh. Pero yung pagkakaganyan, bawa, ito, kapag nakaganyan na, guys, very steep na yan kasi sobrang, ayan pagkakabalik ko kumbaga, ayan, very steep na yan. Alam niyo ng mga nagbabike, di ba? Bawa, ayan, tawag dyan, very steep na. Ibig sabihin, guys, kung exact same slope, di ba, ang slope is defined as kung gaano siya ka-steep. Kung exact same slope, ibig sabihin, kung pares sila nakaganyan, parallel sila. Pero syempre, hindi sila iisa ha. Kung pares sila nakaganyan, di ba, pag ganyan, ibig sabihin, parallel sila. Gets nyo yun? Sana na-gets nyo yun. By the way, guys, ang ganda ng reviewer, no? Like, sobrang compact niya na, sobrang complete niya na ng information. Hindi mo na kailangan pang humanap ng ibang resources kasi may analogy na nga dito, may examples pa, and tinuturo pa sa'yo bago ka ipag-practice question. So, kung ako sa inyo, mag-avail na kayo ng mga reviewer na to, I'm selling all of this for only 100 pesos from day 1 to day 20. Plus, may mga mock exams din ako nandun sa drive na yon. So, kung ako sa inyo, mag-avail na kayo. Very cheap lang naman and very worth it. So, yun lang. Okay, so, meron ditong word example. Sabi, ayan, tuturuan ko kayo paano mag-compute, kung paano gamitin yung rise over run formula. Sabi dito, find the slope between 1, and 1, 2, and 4, 11 that determine the equation of the line in slope-intercept form. Guys, tuturuan ko ngayon kung paano ba mag-solve ng problem. Ganito. Sabi niya, find the slope, di ba? Sabi niya, find the slope. Now, lagi kong tinuturo sa inyo na always isolate the variable. Ang ibig sabihin ng find the slope, ano ba yung ibig sabihin, slope yung sinusolve mo. Eh, ano ba yung variable for the slope? It's m.
And ano yung formula na involved ang M? Ano yung formula na involved ang M? It's the rise over run formula. Ito siya. Ayan, o. Kaya matic, yun yung hahanapin mo. Sabi, y2 minus y1, x2 minus x1. So, ang mangyayari dyan, guys, o sabi dito, ang mangyayari dyan, ito yung 1, ito yung 2, di ba? So, ang mangyayari dyan, ano ba yung y? Ito yung y, di ba? Ito yung y. Sabi, lagay mo y. So, magiging 11 minus 2 over, yan o, 4 minus 1. 11 minus 2, 9 over 3. 9 over 3, m is equal to 3. O, ayan na slope mo. M is equal to 3. Tapos may sinabi pa siya, sabi, determine the equation of the line in slope-intercept form. A slope-intercept form, again guys, ito itsura niya, y is equal to mx plus b, di ba? So, ang mangyayari dyan is, excuse me, magiging, ang y mo is, di ba, yung ano, 2 siya, di ba, yung y. So, magiging 2 is equal to, ano yung m mo? 3. Ano yung x mo? 1. Ito yan, dyan ka nag-base dito sa una na to, okay? Dyan ka, kasi ganyan ginagamit mo na point. So, ayan, magiging 2, plus b. Para malaman mo yung b, syempre, magiging negative 1 na yan. How? Well, of course, katulad ka na lagi kong sinasabi, lagay mo lang yan dyan, magiging 3 minus, wait, mali. So, sabi niya, so, b is equal to negative 1. Okay. So, sabi dito, di ba? 2 is equal to 3 plus b. You just put this here, so that is negative 3 plus 2 is equal to b, that is negative 1 is equal to b. Ayan, meron ka ng slope-intercept form ngayon. Ito yung equation. Bakit naging ganyan? Kasi nga, y is equal to 3x plus, minus 1 dapat. Minus 1. Ito yung slope mo, ayan yung m. Yung x, di mo na kailangan isulat kasi nga sabi, write it in that form. Okay? So, meron pa dito ibang practice questions. So, kung gusto nyo sagutan, screenshot nyo lang to. Or better yet, kung gusto nyo pang makita lahat ng reviewers na to, lahat ng PDF files, edi message nyo lang ako sa TikTok ko para naman mag-guide ko kayo, para makapag-avail kayo ng mga reviewers na to. And guys, please bumili kayo sa TikTok shop ko kasi I'm broke as fuck. Yun lang. Bye-bye!